So yun mga katropa, may isa na naman tayong gagawin dito mga katropa. Kumakadyot-kadyot daw mga katropa. So alamin natin kung bakit siya kumakadyot-kadyot. Siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalong mga subscriber, YouTuber, viewers. Yan, sa mga nagko-comment sa aking comment section at nagla-like ng aking video. So maraming salamat sa inyo mga katropa. Malaking tulong sa ating channel yung mga ganyang pagla-like at pagko-comment mga katropa. Maraming salamat talaga sa walang sawang pagsuporta mga katropa. So shout out sa Mechanic Group Admin, kay parang Janjan, kay parang Louie, kay Sir Peter Tax, at sa mga ibang group admin, sa ating mga members. Shout out sa inyong lahat at sa mga patuloy na nagsasubscribe sa aking channel. Yan, shout out sa inyo mga sir. So yun nga yung issue nito mga katropa is may check engine tas kumakadyot-kadyot. So aalamin natin. Tara, punta tayo sa loob mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So ito nga mga katropa, naka-on tayo. Nakasalang na yung mga katropa. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung kanyang code. So ayan, meron tayong dalawang naka-red. Ayan. Meron tayong dalawang naka-red, isang sa ECU, isa sa automatic transmission. Ngayon titignan natin kung ano yung sa automatic transmission para malaman natin mga katropa. Red DTC natin. So signal error transmit by the engine. Management ECU over the CAN network. Incorrect value receive. Wala yan mga katropa. Pag ganyan. Hindi mo natin i-delete, check yun muna natin lahat para malaman natin. So yun yung kanyang naging issue. Yung kumakadyot-kadyot, pwedeng mababa yung kanyang pressure ang gagaling sa na binibigay ng high pressure pump papuntang rail. So mababa, kaya ayan, nakita nyo pressure too low. Ayan, pressure too low. Tapos nagkakaroon siya ng misfire sa number 4. So si misfire number 4, hindi muna natin ano yan. Dito muna tayo sa ating high pressure regulation fault, fuel rail pressure too low. So yung issue niya pag mga ganyan mga katropa is pwede sa high pressure pump. So ngayon i-check natin yung high pressure pump. Checkin natin yung kanyang socket, yung motor. Tignan natin kung mayroon bang yung kasing sa pagpijot kasi mga katropa, once na gumagalaw yung socket dun sa motor, pwedeng nagluloko dun mga katropa. So hindi naman na ipipix yun mga katropa. So papalitan natin ng bagong pump yung kanyang high pressure mga katropa. So tara. Yun mga katropa, para maka-access tayo sa fuel pressure, high pressure pump. So kailangan natin tanggalin yung area dito mga katropa, kasi nandun sa likod yung high pressure pump. Nakakonect siya sa intake na camshaft mga katropa. Doon siya nakakonect. So kailangan natin i-giveaway yung battery, yung mga nakaharang dito mga katropa, para maka-access tayo sa high pressure pump. So sa point na to, tatanggalin ko muna mga katropa, mamaya papakita ko sa inyo. So ito na mga katropa, natanggal na natin yung mga nakaharang dito sa ating high pressure pump. So ito yung kanyang high pressure pump. Ayan mga katropa, ayan. So meron siyang 3 volt na T30. Isa dito, tsaka isa doon sa likod. So ito yung kanyang socket. So tignan niyo yung socket mga katropa ha. Ayan o. Oh. Ayan o, gumagalaw-galaw na yan mga katropa. Ayan o. Kaya minsan naglulus yan mga katropa. So ibig sabihin may problema na yung contact niya sa loob ng motor. Ayan. So kailangan natin tanggalin tong socket, itong socket ng ating pump motor, tapos yung fuel line, tapos yung isa pang fuel line papunta sa ating, ayan, yung pipe papunta sa ating high pressure rail. So ito kasi galing ng tangke, pasok dito, punta sa high pressure rail. So yun, tatanggalin natin mga katropa yung linya na yun. Ayan, medyo masikip nga lang ito mga katropa, pero kailangan talaga nating tanggalin. So yun, papalitan natin ng bago mga katropa para sigurado na tayo mga katropa. Ayan.
para hindi na gumaganyan ganyan eh. Pagka marami na ako napalitan na ganito mga katropa na pang Peugeot na gumagalaw katagalan. Nagluloko yung motor. Yung contact niya sa loob, hindi yung contact dito sa socket eh, yung contact dun sa loob ng ano, sa loob ng motor mga katropa. Yan. So kaya papalitan natin tapos observe natin mga katropa. So palitan ko muna, tanggalin ko muna mga katropa para ma-install natin yung bago. Ayun mga katropa, natanggal na natin yung ating high pressure pump. So ito na siya. Ayan. Yung posisyon niya is ganyan. So pwede natin ikutin yan. Ayan. Matigas Ayan. Ayan. Magaganyan yung posisyon niya sa loob. So ito nga mga katropa. So ito yung ating bago. So ito yung ating luma. Ayan. Bah, mayroong bakas ng tubig rito mukhang may leaking ng tubig mga katropa. Ayan, mapapansin nyo mayroong ano ng coolant. So ito yung gumagalaw. Ayan ano, yung contact niya sa loob. So pwede bang palitan ng motor? Hindi pa ako nakapagpalit mga katropa ng motor niyan, pero pwede naman siguro palitan kung makakakuha kayo ng motor. So hindi lang natin alam kung paano yung connection niya sa loob mga katropa. So ito yung kanyang regulator, pressure regulator. So check natin yung bakas ng tubig kung saan mayroong leaking. May leaking. Check natin. Ba't mayroong basa? Mayroong marking. So ayan may leaking. Ayan itong hose ayan ito. Ayan mayroong leaking dito sa hose na to. Dito papunta rito sa pipe, papunta rito sa turbo, itong pipe na to. Ganyan. So mayroong leaking. Ayan mayroong leaking yan mga katropa. Ayan. So check natin to. So yan lang naman yung mayroong leaking. So siguro yung tama na yun yan dun siya nakasalpak mga katropa. Ayan. Yan, nandyan yung pressure pump. Papasok mo dyan yung pinaka niya, guide. So wala naman. So ito yung leaking niya. So i-recommenda natin yan mga katropa. Pero ikakabit muna natin si high pressure pump bago natin i-recommenda yan. Ayan. Air marking dyan. Hindi pwedeng ganyan yan. Kung ayaw nyo papalitan, so nasa sa kanya na yun mga katropa. Basta tayo i-recommenda natin. So balik tayo dito sa high pressure pump. So ito nga si high pressure pump mga katropa. Ito yung bago natin. Tignan nyo, ayaw gumalaw. Naka-steady yan Ayan So ayan yung high pressure pump natin na bago. Ito may kasamang o-ring. So ipupwesto natin siya ganyan. Siyempre mamaya kakapain natin yung tamang posisyon yan para maisalpak natin ng ayos mga katropa. So ito na si luma. Ayan. So yun, after nito kakabit ko muna yung bago mga katropa. Medyo mahirap kasing kabit mga katropa yan, pati yung pagtanggal kasi nga masikip. So kabit ko muna mga katropa. So ito na mga katropa, na ikabit na natin si high pressure pump. Ito, tapos yung tatlong T30 nahigpitan na rin natin. So dito nga pala sa socket mga katropa, bigyan ko lang ng tip. So pagdating sa Peugeot, so dahan-dahan nyo lang i-install itong socket nya para hindi umalog-alog yung kanyang motor extension socket dito. Yan. Tapos naikabit na rin natin yung fittings nya rito, 12mm na pipe. Tapos itong dugtungan natin dito sa galing ng tangke. So ayan. So ngayon kukumpletuhin na lang natin mga katropa. Tapos obserbahan natin mga katropa para malaman natin kung may magkakaroon pa ng issue mga katropa sa kadyat-kadyat niya mga katropa. So kumpletuhin ko muna mga katropa. Nakumpleto na natin yung ating high pressure pump na pinalitan. So naikabit na natin lahat yung kanyang yung ating mga pinagtatanggal mga katropa. So ngayon punta tayo sa loob. Check natin kung mayroon pang check engine. Minsan kasi pag okay na yung system, nawawala ng check engine mga katropa. So ngayon check muna natin mga katropa. Pero kung nandiyan pa rin yung kanyang check engine, walang problema, i-delete natin mga katropa. Ayan. So ito yung kanyang susi. So
On muna natin mga katropa para umakyat yung fuel kasi nga nagpasingaw tayo ng fuel. So kailangan nating i-on. Off. Tapos i-on natin. Start natin. Ay, nandun sa check. Ay, sorry. Sa check engine nandun pa. Tingnan natin kung mawawala. Boom! Nawala na mga katropa. Yan. So, yun pa yung automatic na. Ay, bakit muna to? Wow, lakas ng power mga katropa. Lakas ng ano. Then tapos ito-test drive natin mga katropa. Total wala na yung check engine, so hindi na natin siya i-scan. And then yung next nito test drive natin mga katropa para makita nyo rin kung babalik ba yung problema o kakajut-kajut pa rin, para magkaroon kayo ng idea rin mga katropa kung tama ba yung pinalitan natin pyesa, na yung ba talaga yung problema. So test drive natin mga katropa. So ito mga katropa, test drive natin itong ginawa natin. Tignan natin kung kakajut-kajut pa at kung meron tayong mararamdaman kakaiba mga katropa. Dito sa straight na to mararamdaman natin yan mga katropa kung sakaling meron mga katropa. Grabe. Smooth na smooth ba? Smooth na smooth ba to? Diba? Smooth na smooth. Okay. Madali ka eh. Hindi mauna ka na. Ayan, yan. Siguro natatay ka na eh. So, far so good mga katropa. Walang kadyot na lumalabas. Ang lakas ng power. Ito lang naman natin test drive yan mga katropa sa area dito. Merong isang paglabas dito sa na to, street. Hindi na tayo pupunta ng highway kasi dito lang mararamdaman na yan mga katropa kung may problema pa. Ayan nga, hindi na nga natin na delete yung kusa na lang nawala mga katropa yung kanyang check engine. Ibig sabihin pagka ganun, ibig sabihin okay na. Kasi minsan mga katropa, kahit may problema si high pressure pump, kagaya nung si X7 na na-encounter ko, may problema si high pressure pump pero natakbo pa rin siya. Pero hindi nga lang suwabe yung takbo mga katropa. Ano siya, ayun nga, parang mamamatay-matay pero natakbo pa rin. Kasi nga mayroon pa rin naman na pupuntang fuel papunta ron sa ating rail. Kaya nga lang, kulang sa pressure. Kaya ganun yung takbo niya mga katropa. Madadrive pa naman. Yan o. Smooth na smooth. Walang mararamdaman palya mga katropa. So dito lang tayo mga katropa magte-test drive. Hindi na natin kailangan ilayo yan dahil dito pa lang mararamdaman na yan kung sakaling merong problema. Yan. So far wala naman na mga katropa. So yung gagawin natin, papa-observe man lang natin kay customer natin yan mga katropa. So tsaka na lang natin advice sa kanya kung magkakaroon ng problema man, ibalik niya na lang nang ma-check natin ulit mga katropa kung doon pa ba yung problema or sa iba naman yung naging problema. So hindi natin maiiwasan kasi bigla-bigla na lang minsan na dumarating yung ibang issue. Ganyan mga katropa. Kahit sa kahit sa overhaul pa yan o ano man yan, magkakaroon ng issue lalo na papunta na sa pagluma yung sasakyan mga katropa. Gaya sinabi ko, hindi naman lahat ng sensor is lifetime. Wala naman lifetime sa mga sensor mga katropa. Kaya minsan ginawa mo na yung tapos nagkaroon ng ibang issue, so magkakaroon na naman ng yan ng siyempre si customer, magiging iba yung mood niyan. Maraming customer na ganun mga katropa na akala nila
pag ginawa mo na yung isang place, yung isang issue, okay na kaagad yun. Hindi na magkakaroon ng issue yung ibang sasakyan, ay yung ibang sasakyan, yung ibang sensor. Maraming sensor yung mga sasakyan, lalo na electronics. So dapat maintindihan din ni customer, huwag iinit yung ulo, ipacheck na lang kung yung ba talaga yung kung yung ba talaga yung pinanggalingan ba yung ginawa or sa iba naman. Maraming ganun mga katropa. Kaya sa mga owner ng car dyan, masasabi ko lang, kung magkakaroon ng issue, ipatingin nyo na mga katropa. Wag lang tayong wag lang iinit yung ulo nyo, kasi ganun talaga mga katropa. Basta may sasakyan, gagaya ng sinabi ko, ready kayo dapat mga katropa pagdating sa mga ganyan. Yan. Saka pagka yung mga issue ng sasakyan nyo is major, so huwag nyo mamadalin si mechanic. Kasi nga pag minamadali nyo yung mechanic natin at ina-apura nyo yan, matataranta yan. Merong mga mekaniko na hindi sanay sa mga ganyang kasi mga katropa, marami pang mekaniko na hindi sanay umarap sa customer, nagagalit si customer. So hindi pwedeng magagalit si customer. Dapat kailangan na depende rin sa ng customer, kung bakit siya magagalit, tsaka kung bakit ka magagalit ikaw na customer. So dapat yun nga guys, sinabi ko, dapat iwasan natin yung gano'n na para actually kung tutuusin, tinutulungan na ng kagaya ko, tinutulungan ko si customer ganun. Tinutulungan kong gawin niya sa sasakyan niya, hindi ko siya tinutulungan sa gastos. Kumbaga tinutulungan na nga ng mga mekaniko yung magkakaproblema sa sasakyan niyo. Paano kung wala na yung gagawa ng sasakyan? 'Di ba? Wala na kayong di wala kayong choice, pumunta kayo sa kasa. Yun lang yun. Kung ayaw niyo magpagawa sa freelancer na mechanic, so sa kasa na lang kayo para walang para malaman nyo rin kung ano yung mga sa kasa mga katropa. Yan, siyempre, yun nga, kagaya ng sinabi ko, maintenance sa kasa. Pag nawala na yung warranty, sa labas na ipagagawa. Tapos pagka nagkaroon ng saka natin na sisisihin si mekaniko. So kung hindi kayo sigurado sa mekaniko nyo mga katropa, lalo na yung owner ng car dyan, kung hindi kayo sigurado, huwag nyo ipagawa sa labas, ipasok nyo sa kasa. Yan, para para sure kayo na hindi nyo masisisi si mekaniko sa labas mga katropa. Tutulog naman yan So yun mga katropa, yung ating unit hanggang ngayon okay pa naman, walang check engine, maganda yung power. So ibig sabihin yun yung issue natin. So hanggang sa muli mga tropa, sana nakakawa kayo ng idea.